Embarrassment! Nagdadala ng kahihiyan sa bayan. Hindi marunong! Yan talaga ang paglalarawan ni VP Sara Duterte dito kay Claire Ring Castro, mga kababayan, na napapabalita. Napapabalita, akalain nyo mga kababayan ha, na magiging susunod na DOJ Secretary? Yung ano mga kababayan, pwestong iniwan ni Boying Rimulya at pwesto din ni Laila Sabadilima. Ang sabi ni VP Inday Sara Duterte, mga kababayan, hindi na nakakapagtaka. Dahil alam naman natin itong ugali ni Ngagba, mga kababayan, na hindi siya namimili base sa kapasidad ng isang tao. Namimili ito base sa pagiging tuta, pagiging aso na sumusunod lang sa kanyang mando, mga kababayan. Kaya nakakahiya. Ito si Claire Castro, nagbibigay lang daw ng embarrassment sa bansang ito. Panoorin niyo po ha. Napapansin ko naman kasi na or napapansin naman natin lahat na si VP. Tinanong siya, mga kababayan ko, anong masasabi mo sa napapabalitan si Claire Castro ang susunod na DOJ Secretary? Hindi siya pumipili base sa kwalifikasyon ng kanyang mga appointee. Oo. Ang pinipili lang ni BBM, mga kababayan, yung sunod-sunuran. Second year college na siya, mga kababayan Kaya, ang gusto niya, mga kababayan, yung mga mas syunga pa sa kanya. Ayaw niya ma-outshine, mga kababayan. Na pumipili base yung kaalyado nila at kaalyado, sunod-sunuran, yan lang, mga kababayan, ang qualification. Kung attack dog ka, aso ka ba? Hindi ka aso, bawal ka dito. O ikaw, Claire Castro, aso ka ba? Pasok! You're hired agad, mga kababayan, basta aso. Hindi ko siya kilala. Hindi ko siya kilala at hindi ko siya... Oo nga, no? Hindi ko alam kung anong nagawa niya para... Who are you, Claire Castro? Hindi natin siya kilala, mga kababayan, bago siya naging bago siya naging Yusek. Pagkaalam na natin kay Claire Castro dati, mga kababayan, ay parang lukaret, mga kababayan, na nagwala doon sa presinto. Nagsigaw-sigaw, mga kababayan, sinigawan ng mga pulis. Yan, para siya umabot. At hindi ko nagawa kung ano yung... hindi ko alam kung ano yung nagawa niya para sa legal circles and legal community and judicial system. Para wala! Wala yung nagawa! Siya maupo ng Department of Justice Secretary. Siya ba yung napagalitan, mga kababayan, na humarap doon sa Korte Suprema na hindi proper yung attire? Pinagalitan ng mga justices. Mukhang, ewan lang natin, mukhang narinig natin siya daw yun. Kailangan natin i-confirm. Ang masasabi ko lang ay hindi siya magaling na tagapagsalita ng hindi magaling. Obviously, mga kababayan, hindi magaling dahil lahat ng mga kababayan ng pinagsasabi, mga twisting. Because she brings embarrassment to the country. Bring embarrassment to the country. Yak! Kasi ang tagapagsalita ng isang pangulo, pinakikinggan niya ng global community. Sabi siguro ng ibang mga kababayan natin, hindi, mga kapitbahay natin, mga countries, mga kababayan, yan ang kanilang tagapagsalita. Ano yan? May tama ba yan sa tuktok? Ang international community. At pag nakikita ng mga kapitbahay natin, yung mga malalayong lugar na ganito magsalita, ang tagapagsalita ng Office of the President, nagdadala yun ng kahihiyan. Kahihiyan, And to think, mga kababayan, dito sa Pilipinas, pinagtatawanan na yan si Claire Castro, mga kababayan. Tingin ng sambayan ng Pilipino sa kanya, basura, fake news, sinungaling, liar, twister, attack dog, mga kababayan. ICC po ay disqualify na po si Chief Prosecutor American. Si Karim Khan. Yes, yung kalbo, mga kababayan. Bebuti nga, yung kalbo, di ba? Manyakis. Nakasuhan ng mga kababayan, kamanyakan. And then ngayon, nahuli, mga kababayan. Isa lang ang ibig sabihin nito, mga kababayan. Parang may pag-asa yung interim release dahil pala, mga kababayan di ba yung 3 babae ang nagde-decide, mga kababayan, unang-una sa kaso? And then kung mag-a-appeal, mga kababayan, doon sa ibang judges ng ICC na 5, mga kababayan. Di ba una, ni-reject ng 3 hudas, mga kababayan, Powerpuff Girls na yung main na nahawak, yung main judges, mga kababayan, na hawak ng kaso ni Tatay Digong. Binasura niya yung pagpapadisqualify kay Karim Khan. And then sa appeal chamber, mga kababayan, yung 5 na separate, na reverse.
Sana ganito din mga kababayan dito sa dito sa request for interim release. Sana ma-reverse din mga kababayan doon sa appeal chamber. Nababasa ang papel kung ano yung laman ng desisyon ng diskwalifikasyon. Pero ang pagkakaalam ko po ay meron talaga siyang conflict of interest dahil meron siyang sinungaling siya mga kababayan noon. Hindi niya dinisclose mga kababayan na pala siya. Siya pala ang nagrepresent dati sa mga sa mga testigo daw ng mga kababayan. Hindi niya dinisclose. Sa mga alleged or supposed witnesses. Pustahan tayo. Ang nasa likod niyan mga kababayan na naman, si Trililing na naman mga kababayan. Pero we think, ma'am, it's better now for the defense team now that he's out. Sa prosecution naman kasi hindi mahalaga kung sino yung prosecutor kasi pareho ipapalit nila hudas din. Lang din naman talaga yung gagawin nila na pag-iimbestiga, pareho lang din yung gagawin nila na case build up, no? So ang mahalaga talaga is ang preparation ng defense team ni dating Pangulong. Matutuwa tayo mga kababayan kung yung 3 judges ang papalitan. Bias na yun bias na. Lahat ng mga desisyon mga kababayan talagang pabor doon sa kalaban. Rodrigo Duterte sa lahat ng mga posibleng palitan yung 3 ilabas judges na witnesses at ebidensya ng prosecution. Ma'am, sorry, alam namin paulit-ulit ang tanong pero ang dami pa rin kasi interesado. Makibalita pa rin tayo, sir. How's PRRD po? When was the last time you talk with him? Baka gagamitin na naman yan Diba, na-reject ang interim release si PRRD mga kababayan dahil ginamit nila mga kababayan yung mga salita ni Sara, VP Inday. Huwag na munang mag-update VP Inday as long as sabihin mo na lang na okay si Tatay Digong, okay na kami. Nagagamit bang kababayan ng mga bangag, Lord? Matagal na kami, hindi nagkausap matagal na siya hindi tumatawag sa akin. Ang alam ko na ang kausap niya is si Kitty. So si Kitty yung mas may alam kung ano yung nangyayari sa kanya. Basic kasi si VP Sara mga kababayan laging pupunta-punta sa ibang lugar. Siguro walang signal. At yung nagbibisita sa kanya doon halos araw-araw sa Hague ay yung kapatid niya. Si Bong Duterte. Pero may sinasabi si Senator De La Rosa na skin and bones daw sa PRD. Is that true? Well, dati pa naman namin sinasabi yun. Dati na yun, payat. Nung una ko siyang nakita noong pagbalik ko sa Hague. Siguro, nakita niyo yung kapatid ni Tatay Digong mga kababayan na si Bong Duterte? Baka mas payat pa dun mga kababayan. May Wawas, Tatay Digong. May ko, pangalawa ko siyang nakita na pagbalik ko sa Hague. Nakita ko na ang laki ng kanyang pinayat at hindi naman nakakagulat yon. Sabi ko nga. Payat na nga siya, mga kababayan, yung kinidnap siya. Pumayat pa. Dahil wala siyang gana kumain at wala siyang gana sa maraming bagay dahil sa kanyang sitwasyon. Depressed mga kababayan. Ikaw ba naman? Andyan ka lang mga kababayan. Hindi rin siya makapagbasa mga kababayan ng libro dahil malabo na yung mata. 7 months already. Di ba ikaw ang laging tinukulit ni Sir kapag kailan mo daw siya ilalabas? Yes, ma'am. Opo. Bawal din yan pag-usapan, media. Huwag na kayong magtanong, please. Padadali na naman dito. Hindi, baka nakalimutan mo na ako. Yes, ma'am. Opo. Yes. Nasabihan naman na siya ng lawyer kung ano yung ginagawa ng mga lawyers, no? Oo. Be safe sa yung mga sagot VP Sara gagamitin. Alam, confirm na ngayon mga kababayan na naniniktik itong mga bangag Naniniktik sa mga sasabihin ni VP Sara. Be careful. At lagi ko rin kausap ang mga abogado ko ano yung mga posible pang gawin para sa kaso niya. At kagabi meron din akong mga kausap na mga abogado na mga Pilipino kung ano pa yung pwedeng gawin namin para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pilipinong abogado. FWS survey po, yung trust rating po ninyo ay bumaba from 61% naging 53%. Don't trust that survey mga kababayan. Kababuyan, lokohan, kaungasan. Akalain nyo, nagpa-survey sila mga kababayan Tapos sabi, 50% daw ng mga Pilipino mga kababayan, kalahati, gusto daw mapanagot si Digong sa ICC.
Liar. Paano naging 50%? Gayong ang rating ni Tatay Digong 66% mga kababayan hanggang sa ngayon. Etong pagbaba ng rating ni VP Sara, gawain ng mga bangag. Yan na lang ang kakampi ng mga bangag mga kababayan Media, tsaka surveys. Yan na lang. Tsaka dilawan, pinklawan, mga bangagan. Lang po, the reaction po on that. And ano po tingin nyo na naging parang consideration, ba't po kaya naging bumaba yung class meeting? Well, baka siguro dahil hindi ako makapag-speculate kung ano yung rason ng mga kababayan natin kung bakit bumaba yung trust rating. Pero ang masasabi ko ay committed kami sa Office of the Vice President at ako ang inyong pangalawang Pangulo na pag-igihin pa yung trabaho namin at paniguraduhin na lahat ng projects na nandyan sa loob ng Office of the Vice President ay umabot doon sa mga unserved and underserved areas ng ating bansa. At doon sa mga areas. Paano kasi mga kababayan, hindi makaarangkada si VP Sara? Pero ang sagot niyan mga kababayan variable na yan, survey na yan. Hindi na yan credible. Lahat ng mga survey firms ngayon mga kababayan. Variable. Lutong Macau. Tapos isa pa mga kababayan, gusto magtrabaho ni VP Sara, humingi siya ng budget mga kababayan Ang hinihingi niya ng budget dati, 2 billion lamang mga kababayan. Hindi pinagbigyan. All over the Philippines na pinagsisilbihan ni VP Inday tapos lulumpuhin nila sa pondo mga kababayan. Si Virus pa ang nanguna dati mga kababayan na kaltasan si VP Sara. Samantalang si Virus mga kababayan mayroon palang 3 billion na expendable mga kababayan. Diyos ko Lord. Mas malaki pa ang budget ni Hunte Virus. Ang daming proyekto sa flood control mga kababayang animal. Nilumpo si VP Sara. Ginawang 700 million na lang mga kababayan. Tapos ngayon, sana 900 million, binalik sa 700 million na naman. Ang mga animal na to. Areas na nangangailangan. Ma'am, si Palace Officer Claire Tasso ay nag-react din po dun sa mga naging pahayag niyo po. What do you expect? Palagi nagre-react yung embarrassment na yan. Sinabi po siya na puro salita, puro bintang, wala. Siya! Nakaharap yun sa salamin habang sinasabi niya yun. Ebidensya, walang kwenta. At sinabi rin po siya ang walang kwenta ni Yusek Castro na ang Marcos administration daw po ay papunta na sa paputi. Ito si Claire Castro mga kababayan kung siya ang tatanungin, kung siya ang mga kababayan pagsasalitain, i-describe mo ang bangag administration na ito. Grabe! Walang bahid ng kasalanan, perfect, papunta na sa paputi. Ang mga bulok mga kababayan, Diyos ko Lord. Mga naiwanan daw po na mga corruption po ng dating administration with your father po ni PRRD. Wala naman akong binintang sa kanila. So, hindi ko alam kung ano yung sinasabi niya na puro bintang na walang ebidensya. At pangalawa, rightly so, hindi lang dapat sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Kung meron pa sa administrasyon ni Pangulong Aquino, ni Pangulong... At lalong-lalo na kay Marcos Sr. mga kababayan na yan ang tuburan ng korupsyon. Kung mayroong nag-imbento ng korupsyon dito sa Pilipinas mga kababayan dyan sa gobyerno, ang Marcos Sr. Tapos ngayon mga kababayan, inamplify ni Marcos Jr. Tinalo si Sr. sa loob lamang ng 3 taon mga kababayan. Pangulong Arroyo, lahat. Kasama na rin yung iskandalo sa korupsyon sa administrasyon ni Pangulong Marcos. So wag silang selective. Wag silang Duterte ng Duterte lang. Kasi kung totoong korupsyon ang pinag-uusapan natin, hindi naman kahapon lang ang korupsyon Ngayon lang siya lumaki ng ganito kagrabe na nasira ng ating bansa. Nang grabe. Pero yung corruption, matagal na nareklamo yan ng bayan. Talaga. Ang po ni Yusek Castro dun sa parang puro salita at pambibintang is yung sinabi niya po kahapon na the Marcos seeks to remain in power. Oh yes. Walang hindi pagbibintang yan. May ebidensya yan. Unang-una, yung kanilang failed na People's Initiative. Yes. Yung failed na People's Initiative nila. Tapos ng budol pa mga kababayan Ang sabi niya, lang daw yun? Ayuda.
Niloko mga kababayan ang mga tao, pinapirma para sa ayuda. Sa pagpapa-amenda. Yun pala, People's Initiative na pala para mag-amend mga kababayan. Na ang saligang batas. Pangalawa, ang gusto nila, voting jointly. Para yung mga senador, mga kababayan, hindi na mabibilang. Ma-outshine mga kababayan o ma-outnumber na mga kongresista dahil sunod-sunuran lahat ng mga buhayang kongresista mga kababayan. Kung itong Congress na ito, pag upo nila ay sinabi kaagad na priority nila ang charter change. Tapos sasabihin, ang budol na naman ng bangag mga kababayan. Economic na, sa economic lang daw mga kababayan. And then, pailalim. Alam naman natin gumalaw ang mga bangag. Pailalim na naman yan mga kababayan. Lahat palihim. No? At doon sa pag-uusap namin ni dating Pangulo na siya, ni BBM. Dating Pangulo. Eto na ang present ng presidente. Para sa atin mga kababayan, mas presidente pa si Sara kahit vice president siya. Bangag Diyos ko Lord, ang pinaggagawa ng BBM na yan. Doon sa pag-uusap namin ni BBM at ni Senator Amy Marcos noong October. Belindol, bibentahan mo ng 20 bigas ang nalindolan. Tapos sasabihin na mandato naman ng NFA na magbenta ng 20 bigas. Huy ugok, isang executive order lang yan ni BBM, babangag. Magre-release na yan ng bigas sa NFA pa mga kababayan. Mahiya naman kayo sa mga taga Davao del Norte, taga Davao Oriental. Sila ang top producer ng premium rice mga kababayan. Ang mga taong yan, hindi yan kakain ng NFA kahit mahirap. Tapos pinagmamalaki nyo ang 20 bigas nyong manilaw-nilaw. Animal. Na bago siya umalis ng October last year po ito. Hindi. Bago siya umalis papuntang Amerika, nagkausap kaming tatlo. Doon sinabi ni BBM na doon alam mismo, niya ang galawan ng charter change. So hindi yan walang ebidensya. Nasa papel yan, yung PI na ang laki ng gastos ng gobyerno, charter change yun. Yung statements ng House of Representatives pag upo nitong 20th Congress, na charter change ang prioridad, nasa papel yun. Mamusit in 2020. At narinig mismo ni Sara Duterte mga kababayan ang People's Initiative. Ang sabi, nag-away pa daw sa Ibanga mga kababayan, Amy Marcos at si BBM dan sa People's Initiative dahil ayaw ni Mangga daw. Yes, 2023 siya umalis papuntang US na nasa Department of Education pa. Ngayon ayaw nang bumalik sa US mga kababayan. Ano ang ginawa ni Trump sa kanya? Nung last niyang bisita mga kababayan, wala talaga tayong na-hit-hit. Lahat mga kababayan, puro pabor sa USA. Tapos, payag lang ng payag si BBM. Walang balik sa ating bansa na talagang mga kababayan, benefit. Nung unang lumabas yung impeachment, October 2023, unang nagsalita ang makabayan sa impeachment ko. Kinumpronta ko siya. At yung discussion ano tong mga makabayan black, bakit nagpaplano ng impeachment? Na yun, umabot sa charter change. Hindi ko alam kung bakit umabot doon, hindi ko na maalala, pero nandun si Senator Amy Marcos. Ang plan A yung People's Initiative mga kababayan, sablay. Plan B, impeachment, sablay. Plan C, itong Boying Rimulya, ombudsman. Ang sabi ng dating mga kababayan, si Martires, dating ombudsman, hindi impeachable. Hindi pwede kasuhan si VP Sara ng ombudsman dahil impeachable officer siya. Tapos ngayon mga kababayan, ang sabi ni Boying, pwede. Plan C. Mag-antay lang kayo, pwede daw kasuhan mga kababayan. Sisilipin na daw ni Boying, kaya sabi ni Sara, wag mo nang silipin, tingnan mo na, animal ka. Tatlo kami nag-usap. At nagsagutan na sila sa charter change. Pero ang pinunta ko doon is, tinatanong ko siya, bakit mo pinapabayaan na gumalaw ang House of Representatives ng impeachment na wala naman akong ginagawa. Pero ano po ba yung end goal ng charter change? Anong sagot ni Bangag doon? Why are they pushing that? Dun sa yung perpetuation in power nga. Ayaw nga bumaba. Gusto sila na. Ang cover story nila is economic provisions, diba? Cover ang story. sinasabi naman natin, ang dami namang batas na ang kailangan lang ay implementasyon. Hindi kailangan ng pag-amenda ng Constitution. Yan yung cover story nila, charter change. Pero ang totoo niyan, term extension yan. Can you recall the answer? Kaya nga, isa doon mga kababayan sa pinupush nila is voting jointly.
Pagkasamang boboto mga kababayan ang Senado at saka Kongreso. Para malusaw mga kababayan, wala nang balakid sa Senado. Dahil eto mga senador na ilan mga kababayan, hindi nila makokontrol. Dahil mayroon sariling mayroon din mga jutak mga kababayan na sarili. And that time when you ask him na bakit mo hinahayaan. Anong sagot? Syempre ililihis mga kababayan, nilihis siguro. Nag-deny ata siya at the time. No. Ang sinabi niya. Nagbangag-bangagan mga kababayan. Yung ganyan siya, ano. Ang sinabi niya, that will not happen. Parang ganyan yung sagot niya. Check with Senator Amy Marcos. That will not happen ha. Yung impeachment daw mga kababayan. Na-happen na. Andun mga kababayan. Buti na lang butata mga kababayan sa Senado. At buti na lang din, ang bagoong Pilipinas is painful defeat mga kababayan sa election. Sa tingin nga natin, mayroong hokus-pokus doon mga kababayan. Talagang kulelat yung bagoong Pilipinas sa election sa tingin natin. Kung tama yung memory ko. Same promise that he gave you pagdating sa arrest ni PRRD lang, di ba? That he will not support. Yung sa arrest ni PRRD is not about request ko sa kanya. Ang sinasabi ko doon is yung pagpasok ng ICC dito sa ating bansa because it's an affront on our national sovereignty. And I questioned that on paper and he answered on paper as well na hindi pa papasukin ang ICC. And I think di ba? Liar mga kababayan. On paper, hawak ni Sara Duterte yan mga kababayan, permado ni Bangag. And then, only to know mga kababayan, andun pa daw sa hotel ni Zaldico, ni Tambalustos mga kababayan, ang ICC kinater. Ang nagpa-facilitate, Trillanes, kasabwat nila mga kababayan yung Quadcom. Kaya yung Quadcom mga kababayan, lahat yun, parang evidence gathering mga kababayan, case build up, doon binasihan mga kababayan ng ICC. And then lahat doon kasinungalingan, kasama pa yung sabi ni Akop mga kababayan, buisit na demonyong gurami na Akop na si Digong daw is center daw sa crime syndicate sa ating bansa. Drug crime syndicate. Si Duterte daw ang sentro, sabi ni Akop na demonyo. Eternal suffering sa'yo, Akop, sa ginawa mong iyan kay Tatay Digong, buisit ka. Mabas na yung papel na yun kasi parang nilift siya sa isang group chat ng mga lawyers. Ma'am, ano po ang chance ng defense team na makapanalo sa kaso po ni PRRD po dun sa... Kung yung tatlo judges mga kababayan, parang zero chance. Buti na lang mayroong appeal chamber mga kababayan na parang mayroong pag-asa pag kaunti lang. Pero yung tatlong babaeng mga, ay Diyos ko, nangangamoy lupa na rin mga kababayan. Walang chance si Tatay Digong doon. Bias na yun. Hindi ko ma-assess yung chances nila kasi hindi ko nakikita yung lahat ng documents na nasa prosecution. Sila lang kasi ang nakakakita nun, ma'am. Hindi siya pinapakita ng abogado dahil bawal sa kanila. Bawal. Yon na ipakita nila. At kapag kasi na-sanction ang abogado or na-disqualify ang abogado, mahirap siya kasi kailangan maghanap ng bagong team. Kumusta po ang moral ni PRRD doon sa... Low moral. Ano siya, ma'am? Malungkot. Malungkot siya sa nangyayari sa bayan. Oo. Kasi frustrated siya kasi hindi siya makatulong ba? Gusto niya tumulong, hindi siya makatulong. Sa mga nangyayari ngayon. Yes, ma'am. Yung last time mga kababayan si Tatay Digong remember, si Tatay Digong ang isa sa mga nagbulgar. Siya ang ginawang mga kababayan, platform para mabulgar yung pasabog ni Ungab mga kababayan na insertion sa blanco mga kababayan. Blank sa GAB, nung hindi pa napirmahan mga kababayan na budget. Blanco, pinasa doon sa BICAM. That is against the law. Ang nag-fill in the blank nun mga kababayan, ewan na natin kung sino. Malamang sinangagba lang din at saka kasamahan nila doon. Isa yun mga kababayan sa tulong ni Tatay Digong para labanan ang korupsyon. And then, anong sinabi? Anong sinabi ng Supreme Court? Wala! Hanggang ngayon mga kababayan, walang desisyon. Naubos na siguro ang budget mga kababayan. October na 2 months na lang. Tapos sasabihin ng Supreme Court later on na unconstitutional. Wala na, ubos ng budget. Yes, ma'am. Sa nangyayari na korupsyon sa administrasyon. Reaction nyo po sa sinabi ni Ombudsman Remulla na first ayan na namang animal niya as the Ombudsman halongkatin niya ulit yung kaso po ninyo ng confidential fund. Yes, halongkatin niya. Go ahead!
Go ahead, idiot. Nang halongkatin lahat sa akin, no? Pero wag lang siya maging selective. Halongkatin niya din yung mabilisan na pag-dismiss ng kaso ng drugs case ng anak niya. Longkatin mo rin. Yung iba pang mga kaso at posibleng kaso ng Kay Dilima, alongkatin din natin. mga kaalyado nila. So, wala tayong problema dyan. Kay Kerwin Espinosa na isang drug lord, mga kababayan, self-confessed. Alongkatin din natin. Hulo ko, no? Grabing mga kaanimalan, mga kababayan. Alongkatin lahat. Last on my end po, sa palagay nyo, bakit yung pagiging presidente nyo po, vice-presidente nyo po ang parang idinidiin talaga sa different issues po. And of course, PRRD din po sa mga corruption. Kasi di ba may mga ginagawang investigation pero palaging napupunta po sa Duterte administration ang diversionary. Diversionary. Ang tawag po dyan, ma'am, sa ganyan is political scapegoating. Ang Political ginagawa po scapegoating ng isang tao o ni BBM ay dahil wala siyang ginagawa, walang mga proyekto, walang accomplishments ang kanyang gobyerno at matindi ang corruption na ginagawa nila. Ang ginagawa nila ay inaatake nila yung kalaban nila or perceived na kalaban nila sa politika para doon nakatuon yung attention ng mga tao at tuloy-tuloy lang yung kawalan ng accomplishments ng gobyerno at tuloy-tuloy lang yung kanilang palit tayo ng disguise na sunglasses, mga kababayan. Parang ayoko nito. Parang corruption sa budget. Kulang na lang magpalimos tayo. Parang bulag. Palitan natin eh. Para tayo sa Bentulfo nito. So, ang term po dyan ay political scapegoating. Eto na lang. Ma'am, as a lawyer, malaking bagay po ba kung ang Philippine government mismo ang manifest, say parang political scapegoating. I-release si PRRD? Kasi at one point in time, nabanggit ni Attorney Kaufman na waiting na lang sila sa pakikipag-usap sa administration o sa government on the possibility of the release of the former president. Oo nga, no. Nalilito tayo doon sa gusto ni Kaufman, mga kababayan. BBM, let's talk. Gusto daw puntahan ni mga kababayan ni Kaufman sa Malacanang si BBM. Bakit? Si BBM ba ang korte? Siya ba ang judges? Si decision ba lang ni BBM? Hindi ko alam, ma'am, kung hindi ko po masabi kung ano po kung positive ba yon para ewan na natin sa hair follicle drug test kung positive ba sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Iba pala. Kung iba pala. Gobyerno ng Pilipinas ang magsabi i-release siya. Release the Kraken. Pabalik dito sa Pilipinas or kahit saan man. Pero sa paniwala ko naman, ma'am, umaabot lahat ng mga ginagawa ng Philippine government doon sa ICC. Tulad na lang noong sabi ko, pagpapasalamat namin, pamilya, sa Senate resolution na nagsasabi na bigyan ng house arrest si dating Pangulong Rodrigo Duterte for humanitarian considerations. At totoo din naman kasi talaga dahil this is a fragile and ailing 80-year-old man. 80-year-old. At hindi niya gawa-gawa yung kanyang sakit. Nakikita talaga. At ang katandaan, mga kababayan, hindi yan gawa-gawa. Ang sabi ni Cristina Conte, mga kababayan, sakit-sakitan. Oh Lord. Nagtanda-tandaan din si Tatay Digong. Kunwari lang matanda. Animal ka sa albabidang Cristina Conte, malaking labi, sa mga laboratory tests na nakikita ng mga doktor. Ma'am, if ever, are you willing to talk to the president for this? No! Siya nga nagpatapon in the first place. No, ma'am. Hindi ko kakausapin si... Bangag yan eh. Hindi ko kakausapin si BBM para kay dating Pangulong Duterte. Mag-antay na lang tayo na 2028, yung bangag na yan, mga kababayan, magtago na yan sa lungga niya dahil talagang mananagot siya sa kanyang mga kasalanang ginawa. Kulong yan. Dahil ang sa akin is yung ginawa nila na kidnapping ng isang Pilipino sa loob, government kidnapping ng isang Pilipino sa loob ng ating bansa. There's no going back sa ganun, ma'am. There is no trabaho niya yun back. At you have crossed the bridge of Rubicon. In a sense na inaprubahan niya na hindi niya dapat ginawa bilang isang Pangulo.
kung ano man yung problema ni legal problem ni dating Pangulong Duterte ngayon, ay problema na yon niya at syempre ng pamilya namin dahil ama namin siya. Pero for me, to go to him and request on behalf of former President Duterte, no. Because there's no going back sa ginawa nila na rendition. Ma'am, yung host country po na nag-agree na tanggapin si PRRD, within Europe po ba ito? Huwag nyo lang tanongin, baka technical na naman dyan si Sarah. Hindi ko masabi, ma'am. Hindi ko masabi kung anong country yon dahil ito pinipilit nila mga kababayan para una technical na naman. Hindi siya pinapalabas ng ICC at kung magsabi man ako kung anong continent siya, baka mag-speculate yung mga tao. But at this point, they're still open po to accept. And then, malamang lang din yan mga kababayan, Netherlands. They meet the standards po of the ICC in case po na mapagbigyan ng Duterte. Ang huling pag-uusap namin ng abogado patungkol sa bansa na ito at sa interim release ay meron pa rin cooperation yung bansa doon sa appeal na ginawa nila para sa denial ng interim release. Ma'am, I hate to ask this, ma'am, pero intriga na naman yan mga kababayan sa ganyan, I hate to ask this. We hate to. Are you already preconditioning the former president ng yung bang worst case scenario na he might really be staying there until Christmas? Oh yes, ma'am. Oo, Christmas. 2 months na lang mga kababayan, no? Less than 2 months. 1.5 month na nga lang. Malamang sa malamang doon na magpapasko mga kababayan si Tatay Digong. Expected na talaga namin yon. Aware po siya. I mean, kinukondisyon niyo na ba yung utak niya na baka hanggang Pasko, dito ka pa? Hindi ko pa kasi siya nakakausap lately. But nakakausap naman niya yung abogado niya araw-araw. So alam ko na meron siyang information na ganun yung mangyayari. Ang sa akin lang ngayon is hinahanda ko yung schedule ng pagbisita ng mga family members. But the family is looking at that worst case scenario na baka magpasko nga talaga si Presidente. Yes, ma'am. Kasi naka-on deck na si Veronica, si Kitty, para magpasko at mag-New Year doon sa Hague. Si Kita at si Veronica at si Mira. Ang City because the office of the Vice President planted the target of 1 million trees in 3 years instead of 6 years. No, yung target namin dapat matapos siya by end term sa 2028 pero natapos namin siya sa loob ng 3 taon. Ang 1 milyong puno. At masaya din kami dahil sumali ang local government unit of Zamboanga City at ang mga taga Zamboanga City, ang mga naninirahan dito, na magtanim ng 3,000 puno ngayong araw na ito. Now that you were able to achieve your 100 million trees per goal po, 1 million rather, sorry, VP. What's next po, VP? Pinasobrahan naman, 100 million. Tutuloy kami, ma'am. Tutuloy kami sa pagtatanim. Hindi kami titigil sa 1 milyon. Gusto namin sana umabot kami ng 2 million by 2028. It is a dream. Ang malaking tulong yan, mga kababayan. 2 million trees. Kagawa ka na ng gubat niyan. But anything na lampas 1 milyon, masaya na kami. Dahil ang target talaga namin na regalo para sa Pilipinas mula sa Office of the Vice President sa loob ng 6 na taon is 1 milyon. Pero dito ngayong umaga nagsimula ang pangarap namin para sa 2 milyong puno para sa Pilipinas. Alright, pwede na. Yan na. Anong masasabi niyo dito mga kababayan? Post comments below.